ang nararamdaman ko habang nandun ako sa Japan? Napakahirap! Dahil habang nandun ako, iniisip ko yung anak ko na nandito. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko bilang ina? Para ilayo mo sa akin yung anak ko? Sobrang hirap na nangyayari sa akin sa Japan. Tapos ngayon ayaw mo ibigay yung anak ko sa akin? Pagkatapos ko magsumikap sa Japan, ganito lang yung gagawin mo? Pinagtakpan ko lang din si Dada sa nagawa namin. Alam ko na hindi mo matatanggap sa umpisa dahil talent mo din ako. Pero ginawa ko yun hindi lang para sa akin, kundi para sa anak nyo. Tapos ngayon ayaw mo ibigay yung anak ko sa akin? Pagkatapos ko magsumikap sa Japan? Ngayon marami na ako naipon. Kaya ko na siyang buhayin. Ipagkakait mo sa akin yung anak ko? Napakasakit para sa akin na hindi mo kayang ibigay sa akin yung anak ko. Sobrang sakit. Bakit mo kailangan ipagdamot sa akin yung anak ko? Ngayon, makakatulog ka pa ba dahil dyan sa desisyong pinagagawa mo? Ha? Makakatulog ka pa ba? Sagutin mo ako. Nakakatulog ka pa ba? Ako? Pinagsasabayan mo akong napakasama kong ina. Sino ba ang nag-alaga sa bata? Bigla na lang dumating ang bata. At hindi ko alam kung sino ang ina. Pero sa kabila ng lahat, ako ang nag-aruga sa kanya. At hindi ko nga rin alam kung sino ang naging ina niya. Dinala na lang yung bata sa akin. Pero I didn't care kung sino. Ang importante, dinala sa akin, buhay na bata. Dahil alam ko na ang batang yan kailangan niya ng isang ina. At nagkataon din na ang ama niya ay ang anak kong si Dada. Sinong batang ko ba kahit minsan kung sino ang ina niya? Kung tutuusin na ako nga ang magsasalin, napakasama kung sino ang ina ng batang ito. Pero kay Lamay, hindi ko hinuguskahan kung sino man ang ina niya. Pagkatapos bigla kang dumating at sabihin mong ilalayo mo sa akin ng bata. Oo, ikaw ang ina ng bata. Pero ina rin ako. Kaya kung iniisip mo na hindi ako makakatulog kung sakali man na hindi ko ibibigay sa iyong bata, nagkakamali ka. Dahil alam ko ang feeling ng isang tunay na ina. Ang ayaw ko lang kasi bigla mong ilalayo sa akin ng bata. Para lang bang aso na bigla mo na lang kukunin na basta-basta. Tao yan, inalagaan ko. Hindi ito isang laruan o kaya isang aso, isang pusa. Pagkatapos, pupunta ka sa akin, bigla na lang huhugutin yung bata dahil ikaw nga ang ina. Isipin mo rin, ibinuhos ko ang panahon ko, pera, pagmamahal sa batang ito. At kung iniisip mo na hindi ko kailan may mamahalin o kaya hindi ko kailan may minahal itong bata ito, lahat ibinuhos ko. Isinama ko na pati puso ko para malaga ng batang yan. Napakasakit. Baka akala mo. Oo, alam ko, ikaw ang tunay na ina. At alam ko, mahal mo ang bata, kaya ka nga bumalik. Kaya lang, iha, ayaw ko lang na bigla mo na lang kukunin sa akin ng bata pagkatapos ganun na lang kadali. Pero sana naman mararamdaman mo rin kung ano ang feeling ng isang ina. Na bigla na lang din mawawala yung kanyang apo. Isipin mo. I am sorry, anak. Naiintindihan kita dahil nagkaroon din ako ng anak. At iyon ay si Dada. Isa pa, iniwan ko din siya nung maliit pa siya, nung bata pa siya. Pero ginawa ko ang lahat para lang makaahon. Para lang meron akong maipadala sa nanay ko dahil siya rin ang nag-alaga kay Dada. Pero ginawa ko rin katulad ginawa mo. Lahat ginawa ko rin na pagiging entertainer sa ibang bansa. Kaya naiintindihan kita. Oo, totoo nagsumikap ka. Kaya lang anak, tratuhin mo naman ako na isang ina rin. Naiintindihan ko kung ano naging experience mo dahil ganyan din ang na-experience ko noon. Huwag mo naman ipagkait sa akin ang anak mo. Naitunay ko ng kanilang anak ko. Anak, hindi ko pinagkakait yung bata. Ayoko rin na totally kukunin mo ang bata pagkatapos totally hindi ko na siya makikita. Kasi puso ko nandun na rin. In-invest ko na ng panahon ko at puso ko sa batang ito. Pagkatapos ganito ang gagawin mo sa akin, mahal ko ang apo ko. Kaya parang awa mo,
mo naman sa akin, ipagdamot yung bata. Pwede mo naman siyang balikan eh. Diba? Alam ko naman pupunta ka, babalik ka sa Japan. At pag ready ka na, balikan mo siya. Nandito lang siya. Pero kung kukunin mo siya pagkatapos ipaalaga mo na lang sa hindi pa nakaalaga sa kanya kailanman, masakit sa akin. Sana maintindihan mo ako.